Si Renz ay isang data analyst sa Department of Public Works sa kanilang probinsya. Ang buong buhay niya ay umiikot lamang sa pag-verify ng mga spreadsheet at pag-o-audit ng mga pondo ng gobyerno. Para sa kanya, ang numero ay hindi nagsisinungaling. Kung may kulang, may kumuha. Pero sa nakalipas na 2 taon, may napansin siyang kakaibang pattern sa mga malalaking bidding para sa mga kalsada at tulay. Palaging kumpanyang Veneration Builders ang nananalo. Kahit na mas mahalang singil, substandard ng mga materyales at palaging nadidelay ang gawa, sila pa rin ang nananalo. Isang gabi, dahil kailangan niyang iprint ang huling ₱1 kontrata para sa isang bagong tulay na daanan sa gitna ng isang masukal na bundok, naiwan si Ren sa opisina hanggang 12:00 ng madaling araw. Habang naghihintay na matapos ang piniprint, napansin niya na bukas ang pinto ng opisina ng kanilang regional director na si Director Castor. Alam niyang wala na si Sir Castor dahil nagpaalam ito na pupunta sa private meeting kasama ang matataas na opisyal. Dala ng kuryosidad, pumasok si Renz. Sa ibabaw ng lamesa ni Sir Castor, nakita niya ang isang lumang logbook na balot ng itim na katad. Walang nakasulat sa labas, pero pagkabukas niya, hindi mga numero ang nakita niya. Ang mga pahina ay puno ng mga kakaibang simbolo, guhit ng mga anatomical na bahagi ng tao at mga pangalan ng opisyal sa Kapitolyo. Sa pinakahuling pahina, nakasulat ang pangalan ng proyekto ngayon, at sa ilalim nito ay may mga madilim na tala. 100 kaluluwa ang kailangan upang maitawid ang tulay. Ang semento ay gawa sa abo ng mga nakalimutan. Ang bawat pirma ay dapat nagmula sa dugo ng nag-alay. Bago pa man ma-absorb ng utak na Renz ang nabasa niya, narinig niya ang mahinang chanting o bulong mula sa basement ng gusali. Isang mababa, gumuho, at sabay-sabay na boses na parang nagdarasal sa wikang hindi niya maintindihan. Dahan-dahang bumaba si Ren sa hagdanan ng basement, isang lugar na laging nakalak at bawal pasukin ng mga regular na empleyado. Nang sumilip siya sa maliit na salamin ng pinto ng lumang archive room, nanindig ang kanyang mga balahibo sa katawan. Ang buong archive room ay inalisan ng filing cabinet. Ang mga dingding ay pininturahan ng kulay itim na putik. Sa gitna ng kwarto, may isang malaking bilog na gawa sa semento na tila sariwa pa, umuusok at may kakaibang amoy na malansa at sunog na buhok. Nakatayo sa paligid ng bilog ang 7 tao na nakasuot ng mamahaling barong at suit. Kasama dito ang mga kilalang opisyal ng gobyerno at may-ari ng Veneration Builders. Sa gitna nila nakatayo si Director Castor na may hawak ng isang gintong mangkok na naglalaman ng maitim na likido. Para sa pag-unlad ng ating nasasakupan, para sa walang katapusan na pondo. Bigkas ni Sir Castor habang itinataas ang mangkok. Tanggapin ang alay! Sabay-sabay na sagot ng mga opisyal. Doon nakita ni Renz na nasa gitna ng sementong bilog ay may mga nakabaon na sapatos, damit, mga ID ng mga piyon at construction worker na naunang naiulat na nawawala sa kanilang lugar. Ang korupsyon sa probinsya ay hindi na lang para sa marangyang buhay. Ito ay isa na ring kulto. Ang bawat bawas sa pondo ay sinasadya upang magkaroon ng aksidente sa site. Dahil ang buhay na nawawala ang siyang tunay na bayad sa demonyong nagbibigay sa kanila ng kapangyarihan. Sa sobrang takot, napaatras si Renz. Pero sa kasamaang palad, natamaan ng siko niya ang isang fire extinguisher. Huminto ang chanting, sabay-sabay na lumingon ang 7 opisyal sa pinto. Ang kanilang mga mata, sa ilalim ng liwanag ng kandila, ay biglang nagbago. Naging purong dilaw at walang mga balintataw. May nakakita sa kontrata! Ang sigaw ng isa sa mga opisyal. Napatakbo pa itaas si Renz na tila hinahabol siya ng mismong kamatayan. Narinig niya ang mabigat na yabag ng mga 7 opisyal na humahabol sa kanya sa hagdanan. Ang tunog ng kanilang mga sapatos ay parang gumigiling na graba.
Sumakay kaagad siya sa kanyang motor at pinatakbo ito. Mabilis niyang inilayo ang sarili sa compound ng ahensya at lakas loob na pinasok ang madidilim at basang kalsada ng probinsya. Lamig na lamig si Renz. Nanginginig ang kanyang kamay sa silinyador habang naaalala ang mga dilaw na mata ng mga pinuno ng kulto. Hindi siya umiwi sa kanila. Alam niyang doon siya pupuntahan ng mga ito. Kaya naman, napagdesisyonan niyang dumiretso sa isang pinakamalapit na istasyon ng pulis sa kabilang bayan upang huminto at humingi ng saklolo. Isinumbong niya ang malagim na ritual na kanyang nakita. Ay Sir Chip! Chip, tulong po! Si Director Castor po at mga opisyal niya sa Kapitolyo. May kulto silang ginawa na basement. May mga pinati silang mga tao para sa proyekto nila. Sigaw niya sa pulis na naka-duty. Ngunit pagpasok niya sa pangunahing opisina ng presinto, biglang tumigil ang mundo ni Renz. Nadatnan niya ang hepe ng pulisya na nakaupo sa desk nito. May hawak na baso ng alak at tabi nito ay nakaupo sa isang silya si Director Castor. Maayos na ang barong, walang kahit isang butil ng pawis at tila kanina pa siya hinihintay doon. Ano ba, Renz? Mabilis ang motor mo, pero mabilis ang network namin. Umiti si Sir Castor, ipinakita ang kanyang ngipin na tila may maitim na mantsa sa gilid. Ngumiti si Renz sa hepe ng pulis habang umaatras siya patungo sa pinto. Pero bago pa siya makahakbang, napansin niya ang kamay ng hepe na nakapatong sa lamesa. Nakasuot din ito ng parehong gintong singsing na may kakaibang simbolo ng kulto na nakita niya sa logbook ng sub-basement kanina. Kasapi rin ng buong kapulisan sa kapatiran. Huwag kang mag-alala, Renz. Malaki ang budget para sa susunod na expressway. Sabi ni Sir Castor habang dahang-dahang tumatayo ang tatlong armadong pulis sa paligid niya upang harangan ang lahat ng daan palabas. Ano ba, Renz? Kailangan namin ng isang magaling na data analyst para maging permanente ang bahagi ng pundasyon. Naluluhan na si Renz dahil sa kawalang pag-asa. Ano ba? Bakit niyo ito ginagawa? Pera-pera lang naman ang korupsyon, di ba? Bakit kailangan niyo pang kumuha ng mga buhay? Dito, dahan-dahang lumapit si Director Castor. Kinipa niya ang usok ng sigarilyo sa mukha ni Renz at bumulong. Pera-pera? Pera-pera, Renz? Akala mo ba ikaw lang ang nakatuklas ng anomalya sa system? Akala mo ba na itago mo sa amin ang pag-overtime mo gabi-gabi? Tumawa ng mahina si Castor. Ang logbook na nahanap mo sa opisina ko, hindi ko yun iniwan, bobo. Pinatong ko yun doon para basahin mo. Napakunot ang noon ni Renz. Litong-lito ito kahit sa gitna ng takot. Tumingin ka sa huling pahina ng logbook, Renz. Sino ang nakasulat na nag-aproba at nag-release ng pondo para sa Veneration Builders? Sino ang nag-release ng pondo para sa Veneration Builders sa nakalipas na 2 taon? Hamon ni Castor. Biglang nag-flashback sa utak ni Renz ang mga digital signature sa Excel file na pinorward niya kanina. Ang account na nag-release ng pondo ay ang sarili niyang user ID. Hindi! Hindi ako yun! Hinak niyo ang account ko, di ba? Sigaw ni Renz. Hindi Renz. Ikaw talaga yan. Singit ng hepe ng pulisya habang hinaharap ang isang malaking salamin sa mukha ni Renz. Nang tumingin si Renz sa salamin, napasigaw siya sa tindi ng kilabot. Ang kanyang sariling mga mata ay purong dilaw na rin at walang mga baling tataw. Doon bumalik ang lahat ng totoong alaala na pilit binubura ng kanyang utak dahil sa matinding trauma. Si Renz ay hindi isang inosenteng analyst na nakatuklas ng sekreto. Si Renz ay high priest ng kapatiran. Siya ang utak sa likod ng bawat bawa sa pondo at siya rin ang pumipili kung sino ang worker na isasakripisyo. Kaya pala kabisado niya ang bawat sulok ng sub-basement. Kaya pala hawak niya ang master key ng archive room.
Ang pagtakas niya at pagkabigla niya ay bahagi ng isang taunang sumpa, isang ritual kung saan ang kanyang konsensya ay pansamantalang nagigising tuwing gabi, bago tuluyang lamunin muli ng demonyo ng kasakaman pagdating ng madaling araw. Oras na! Oras na para bumalik sa trabaho, Renz. Sabi ni Sir Castor habang inaabot ang kanyang gintong mangkok. Dahan-dahang nawala ang takot sa mukha ni Renz. Ang kanyang nanginginig na katawan ay naging kalmado at ang kanyang mukha ay napalitan ng isang malamig at nakakatakot na ngiti. Kinaumagahan, opisyal ng pinasyahan ng gobyerno at Director Castor ang bagong tulay sa bundok. Sa tabi nila, maayos at nakasuot ng barong at gintong singsing ay si Renz, ang taga-analisa ng mga pondo. Ginupit ang lason na may mga ngiti sa mga labi at perpekto ang pagkakatuyo ng mga semento. Walang sino man sa labas ang nakakaalam na ang pundasyon ng tulay ay matatag. Hindi dahil sa bakal, kundi dahil sa mga taong nagbabantay ng pondo ay ang siya ring nagpapakain sa mga halimaw sa ilalim nito. Para naman po sa ating shoutout section, gusto ko lang pong i-shoutout si Shin4755 at wala siyang binanggit pero sabi niya, "Sir, salamat po sa mga videos nyo." Salamat din po Sir Shin sa always na pagsuporta. And para naman po sa ating next na shoutout, si Spade Late, shoutout naman po Sir Spinks from Mulanay, Quezon. Shoutout po sa mga taga Mulanay and di ko po akalain na nakaabot po tayo sa Mulanay, Quezon. So dito naman po, may tinanong po sa atin si Sir or Ma'am Mango Pie. Uy, grabe Tapon ano na natin si Sir Ube Mango Pie. Let's assume na lang na Sir siya. Sir Spinks, araw-araw ka na ba nag-a-upload? Opo, lagi na po tayo nag-a-upload pero hindi po lagi na mapapangako ko kasi yun, nag-aaral pa po ako, summer po namin ngayon and nag-upload lang po tayo tuwing hapon, mga 4 to 8 ng gabi kasi po ina-edit ko pa po and bina-voice over po natin. Katulad po ngayon, almost 13 to 14 minutes po yung ginagawa nating video. So, matrabaho po talaga siya. Depende na lang po sa haba ng ng video, ganyan. So, salamat po sa pag-support ninyo and always thank you po sa mga nagko-comment, nagla-like, and nagso-subscribe. Meron na po tayong currently 31 subscribers. So, yun po, salamat and sana magustuhan niyo po yung video natin today. Thank you po and bye-bye!